Alam mo ba ngayon, may paraan ka nang lumabas sa feed ng audience ng ibang creators kahit isang video lang ang upload mo. Walang shoutout, walang re-upload, walang algorithm hack. May YouTube collaboration feature na. Pero ito ang problema. Maraming creators ang sobrang excited. Pero maling expectation ang dala nila. Akala nila, shared ang watch time, shared ang kita, shortcut sa monetization, instant growth button. Hindi ganun yun. Kaya sa video na to, hindi kita hype, hindi rin kita tatakutin. Creator to creator tayo. Pag-uusapan natin, paano ba talaga gumagana ang collab feature? Sino ang kumikita? Sino ang hindi? Kailan ito magandang gamitin? At mas mabuting maghintay muna tayo. At sa dulo, ibibigay ko ang personal decision ko bilang small creator kung bakit hindi ko muna ito gagamitin ngayon. Kahit may potential siya, kung seryoso ka sa long-term YouTube growth, this video will save you time, effort, at disappointment. Ngayon, simulan natin kung bakit ito ginawa ni YouTube. Matagal lang napapansin ng YouTube na natural ang collaboration ng creators sa podcast, interviews, tech reviews, tutorials. Pero dati, may problema. Isang channel lang ang may control, isang channel lang ang may credit. Yung guest, umaasa lang sa shoutout, umaasa lang sa description ng link. At alam natin, konti lang nakiklik ng description. Kaya ginawa ni YouTube ang collaboration feature. Hindi para hatiin ang kita, hindi para gawing patas ang revenue, kundi para mas malinaw kung sino ang involved. Mas madaling ma-discover ng audience, mas maintindihan ng algorithm ang creators' relationships. Discovery ang goal, hindi monetization. So, ano ba talaga ang feature na to? Ang YouTube collaboration feature ay tool na nagpapahintulot sa hanggang 5 creators na makredit sa isang video or shorts. Kapag nag-invite ka at tinanggap nila, lalabas ang pangalan nila, may subscribe button, at mas mahalaga, isang upload lang. Pero pwedeng lumabas sa page ng audience ng mga creators na kasama sa collab. Pero hindi ito repost, hindi ito duplicate. Isang video, maraming audience. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin nito pantay ang benepisyo. Ngayon, paano ba ito ginagamit? Simple lang, mag-upload ka ng video sa YouTube Studio or pwede mong edit yung uploaded na video, mag-scroll pababa, click show more, hanapin ang collaborations, click invite collaborator, pwede ka mag-search ng channel or gumawa ng invite link, isend ang link, kailangan nilang i-accept bago maging active ang collab. Walang accept, walang collab credit. Gumagana ito sa mga long-form videos at shorts at post live stream. Sino ang pwedeng gumamit nito? Good news, walang minimum subscribers, walang monetization requirement, walang MCN requirement or multi-channel network. Bad news, gradual ang rollout nito. So kung wala pa sa studio mo, normal lang yan. Hindi ka late, hindi ka ban, hindi ka palang kasama sa batch. Ngayon, itong pinaka-importanting part. Maraming creators ang nalilito pagdating dito. Hindi shared ang watch time, hindi shared ang revenue. Uulitin ko, ang nag-upload lang ang kumikita. Lahat ng views, watch hours, at revenue, monetization credit, sa uploader lang papasok. Kahit 5 pa ang collaborators mo. Kahit mas malaki pa sila, walang hati-hati. Kung collaborator ka lang, ang benefit mo ay exposure at potential subscribers. Traffic papunta sa channel mo, hindi watch time credit. At dito, nadadapa ang maraming small creators. So tanong ngayon, worth it pa ba? Yes, kung tama ang paggamit. Dahil ang collab ay traffic bridge, hindi shortcut. Kapag nakita ka ng audience ng ibang creator, mag-click sa channel mo, mag-check ng videos mo, doon ka kikita ng organic watch time. Pero ito ang catch, kailangan handaan channel mo. Kung magulo ang thumbnails, walang malinaw na niche, walang playlist, may ang hook sa first 15 seconds. Sayang ang exposure. Para ka nag-invite ng bisita, pero magulo ang bahay. So ito ang tamang strategy para sa small creators. May pag-collab sa creators na pareho ng niche, hindi random. Gumawa ng video na mas mataas ang retention at may tunay na value. Kung goal mo ay watch time at monetization, ikaw ang mag-upload ng collab video at gumawa ng short teaser para i-drive ang traffic sa main video at gamitin ang playlist strategy para tuloy-tuloy ang panonood. Tandaan mo to, collaboration builds awareness, pero playlist at quality content ang tunay na makina ng watch time. Ngayon, ito ang personal decision ko. As a small content creator, hindi ko muna gagamitin ang collaboration feature sa ngayon. Hindi dahil mahina siya, hindi dahil useless siya, kundi dahil gusto ko muna i-build ang audience ko. Patunayan ang retention, makita kung gumagana ang content ko kahit walang collab.
Mas importante sa akin na mag-subscribe sila dahil sa content mismo. Hindi dahil na-expose lang ako sa video ng iba. Kapag handa na ang foundation, doon pala magiging tunay na value ang collaborations. Ngayon ikaw, Team Organic Growth ka ba? Or collab ready ka na? Comment below. Kung nakatulong ang video na to, please like, subscribe, at i-share sa kapwa creator. This is Darwin, helping creators grow, one upload at a time.